Istorya mo, oy. Istorya mo. Tulog mo muna yan, Hero. Tulog mo. Ay, tulog. Kayo hindi natutulog at hindi kumakain. Kaya kung ano sinasabi mo sa live. Kailan binibigay ang mid-year? Sige nga kung may alam ka. Ay, nako. Kailan binibigay ang mid-year? Ay, nako. Ikaw, hindi mo alam kung kailan Di eh. mo sagot. Major, binibigay yan. Minsan wala, Kailan minsan binibigay November. ang O November, binibigay na yan. December? November, gago. November, makinig ka. Bingi ka November? talaga. Ang mid-year binibigay sa Ay, November? binibigay ng November yan minsan. Oh. Kamote ka pala eh. Huwag mo ipare-parehas. Magkakaiba sa ngayon ng gobyerno. Oh, kamote ka. O ngayon, sige, pakita ka. Oh. Kawawa May ka na rito. tatawa-tawa ka. Kuya, Kamote. wala kang Mid-year sa kakampi. November. Ay, naku, hindi ko naman kailan. Alam mo, Kuya, dito kuya, sa TikTok, never ako humangad ng kakampi Mayo, or Mayo, sympathy binibigay sa ng ibang Major tao Wala kasi na. kaya ko ipagtanggol Pero sarili Mayo, ko. Kamote Wala ka. na, kawawa ka na bro. Ay, hindi ko Mayo, binibigay yung kawawa. Major bonus. Kasi Kuya, unang-una, kawawa ba't ka ako magiging kawawa? Ha? Kaya ko ipagtanggol sarili ko. Major daw, yung Oh. Major bonus. Eh kayo nga, hindi Sa nga kayo Mayo. marunong ipagtanggol sarili nyo. Kailangan nyo ng ano. Kuya, Kailangan sa nyo Mayo ng sympathy sa binibigay. ibang tao. Agoy. Kuya, sa Mayo binibigay yung mid-year bonus. Ay, Hindi depende sa yan, September. sir. Depende. Patunayan Ay, mo sa hindi Mayo po yan. lahat. Depende na sa Pag may batas yan, napakita ka na circular January memorandum na lahat ng Nasa gobyerno, Sabi ni Kuya, Mayo January. binibigay. Sige, pakita sabi mo. niya, sabi At niya, hindi lang January. lahat ng gobyerno, sa gobyerno binibigay ang major. Meron Ano ba din sa naman private. ito, Depende yan sa kumpanya. Ay, hindi Ah. yan. Mid-year. November. November. Bansagan natin ito. Kailangan Major general November. yan, ha? Si Major November. Mid-year kailan binibigay? Sa November. Major. November. Mid-year sa November. Mid-year na pala yung November ngayon, pambira to. Kawawa ka rito, kuya. Ay. O ba't kawawa? Wala naman kinalaman sa personalidad ng bawat tao yan. Depende yan kung kailan ibibigay Eh, sa'yo. ba't ka umiiyak? Ba't ka Ay, umiiyak? umiyak. Ay, umiyak daw ako. Kamote ang puta. Dito mo makikita yung mga taong may pinag-aralan. Pero, patola. Parang wala ka namang pinag-aralan. Ay, talaga ba? Kaya pala. Mid-year November, tanga. May Eh, pinag-aralan tanga ka rin. Gago ka pa. May pinag-aralan ka ba? Oh, may pinag-aralan ka. Ba't kayo patola? O, sige Ano nga. natapos mo? Sige Ano nga, natapos mo? kung may pinag-aralan kayo, sige, pakita kayo Ano ng natapos mo? credential. Ano natapos Pakita mo? ka. Pakita ka ng credential mo. Hindi mag-heart me nga rito sa house, hindi nyo magawa eh. Heart me muna Ano kayo. natapos mo? Oh, heart Ano me muna natapos kayo. mo? Heart me muna kayo para may Ano silbi nga kayo. natapos Mga mo? maitim ang puso nyo. Tingnan nyo yung mga Ano nga profile nyo. natapos mo? Sabi Oh, mo may legit nga pinag-aralan yan ka. oh. Ano Tino, natapos kilig ko mo? mga profile nyo. Ano May mga natapos mo? attendance ba kayo rito? Wala nga kayo Ano attendance nata- dito. ano Itim na natapos mga mo? puso nyo eh. Oh. Ano Ang lakas yung natapos mo? ano sa Sabi live mo na may to. Wala naman pinag-aralan kayong ka. mga Ano ambag. natapos mo? Oh, ayan oh. Itim na mga puso nyo. oh. Ano natapos mo? Wala kapatid? kayong ambag oh. Wala kang pakialam kung ano natapos ko. Tangina mo. Ano daw ang natapos mo? Pakisagot. Tawa ka ng tawa. Ano Gago. natapos mo, kapatid? Hindi ka kasi manalo sa argumento. Kamote Kuya, ko. ano natapos mo, kuya? Ano daw ang natapos mo, kuya? Ba't ikaw, Blade, ano ba natapos mo? Ba't ko naman sasagutin yung mga tanong nyo? Kamote. Tawa kayo ng tawa. Kuya. Minamaliit ko yung mga tao dito. Basa. Pakita nyo nga. Basa. Sige. General, sige, pakita nyo. Basa. Na gobyerno lang ang tumatanggap ng major bonus. Sige, pakita nyo. Referensya, basa. Pakita mo nga eh. Kayo nga nagsasabi. Sabi ni Johan, gobyerno lang daw. Sige, pakita mo gobyerno lang. Tingin mo na. Oh. Tingin mo Eh, na. pakita mo muna. Sige. Tingin ka muna dito. Oh, tingin mo na, kuya. Sige na, para palakihin mo. Ayun. Palakihin mo. Ano yan? Ano pinapakita mo? Ano pinapakita mo? Ano pinapakita mo? Ano pinapakita Tingin ka mo? muna Ano yan? dito. Ano yan? Puta, dami sa recto niyan, gago. Basa. Oh, ito. Dami sa recto Galing yan, recto ba to? gago. Galing recto ba to? Oh, recto lang yan, kamote. Galing talaga? Galing recto Oh, yan? kamote. Recto lang yan, Brad. Ha? Baka yung lisensya mo galing recto. Oh, ay, hindi. Ano papagawa ng lisensya sa recto? Ayun o. Recto yan. Akong kopya ng recto yan. Ano Oh, pakita mo na lang. Kamuti, wala nga yung may pakita na general term na gobyerno lang tumatanggap ng major bonus. Palibasa kasi kayo, yun ang alam nyo. Depende yan sa ahensya kung kailan nila binibigay. Iba nga, late na late pa bago matanggap yan.
Oh, ang pinag-uusapan dito kanina, sabi nila Christmas bonus kasi question kung hindi ka man ah, kung Katoliko ka man, MCGI ka man, o waro, tatanggap ka ayon sa batas. 13 month yun. Pero yung bonus na tinatawag na Christmas bonus, hindi naman Christmas bonus ang tawag doon. Mid-year bonus ang tawag doon talaga. Tapos sasabihin nyo, gobyerno na tumatanggap. Ipakita mo na gobyerno na tumatanggap ng mid-year. Yung mga malalaking korporasyon, malalaking kumpanya, nagbibigay ng mid-year yan. Depende sa kanila kung anong month nila ibinibigay yan. Kamuti pala to eh. Tapos sasabihin nyo, tawa kayo ng tawa. Ay nako. Tapos magpapakita na alam nyo, kung tunay kayong mga professional kayo, mga gunggong kayo, hindi kayo papatol sa mga ganyan argumento kasi professional nga kayo eh. Ba't kayo pumapatol sa mga ganyan? Ibig sabihin may psychological problem kayo kagaya ni Sword. Pumapatol sa lisbubutang, tapos falling out of words, falling short of words. Pero lahat ng yun nagpe-pertain sa psychological problem ng isang tao. Terminology na psychiatric illness, mental health. Yan nga lang, spell ng pangalan niya na lang eh. CS niya na lang dito, wrong spelling pa eh. Pinagtanggol pa talaga. Tapos makikianin ako, hindi mo ko kaya o kahit sino kayo, hindi ko kayo uurunga. Makipag-diskusyon. Kamote. Kala mo naman napakatatalino nyo. Kung matatalino kayo, paramihin nyo muna followers nyo. Mag-attendance kayo sa host, maniwala ako, magbato kayo rito ng magbagsak kayo. Walang Nasaktan si kapatid, no? Wala kasi yung ganito eh. Oh, namnamin mo, meron ka nito. Professional driver ka kasi. Patunayan natin sa iglot na yan. Pakita natin wala daw tayong basihan. Pakita natin sa iglot na yan. Ano sabi? Ang mid-year bonus ay optional sa private sector. Bugok optional, mandatory sa government. Ay, napakabugok na to. Kaya nga nani, sabi ko sa'yo nga ni, ba't ka naghahangad ng mid-year? Government employee ka ba? Optional boy. Di mo maintindihan yung optional? Tsaka mandatory? Kaya nga yung mid-year, sabi mo sa November yan binibigay. Uy, nakakatawa ka, pambihira ka. Mid-year. From the word mid. Mid-year. Mid-year. Sa November ibibigay. Wala, sa recto yan, sa recto. Bumili ka sa recto. Sige nga, bili ka. Pambira itong palibasa kasi professional ka din, professional driver. Galit na galit eh. May pinag-aralan ba kayo ngayon? Ano natapos mo? Ako, duda ako sa'yo, wala kang pinag-aralan, driver ka lang eh. Explain natin sa nagmamarunong. Pero, aral-aral din, research din hindi yung puro bunganga lang puro laway-laway. Ang mid-year bonus is usually given in May, equivalent to 1 month basic salary. Ibinibigay yun ng May Yung 13-month pay given by December sa government employees. Tapos yung Christmas bonus given in November, yun ang binibigay. Pero sa private company, mag-aral ka din, 13-month pay is required by law. Mid-year bonus is optional. And then the Christmas bonus is optional yun, depende sa kumpanya yun. Yun ang pagkakaiba ng government at saka private. Aral-aral ka rin Hindi yung kung nagmamagaling ka dito, kala mo napakagaling mo. Mag-research ka rin. Kaya siguro driver lang trabaho mo dahil ganyan ka puro ka lang hearsay. Tama si Yohan.
Sartalo kayo, ano. Sartalo. Alam mo, mga iglot, nagyayabang, nagmamagaling eh. Makasalita lang eh, no? Uulitin ko ha, mid-year bonus, usually given in May. Equivalent yun ng 1 month basic salary, ha? Tapos, sa private, magkaiba. Optional sa private, tapos sa gobyerno, is ginagawa yung 13 month, magkaiba yung Christmas bonus. Ha? Magkaiba yun, hero. Yabang-yabang mo. Ayusin mo muna pamilya mo. Kung makapanira kay kapatid na Eli, ganun-ganun na lang. Ayusin mo muna yung pamilya mo, ha? Kung matino ka ba naman tao, iwanan ka ba naman ng anak mo at asawa mo? Kapag makapanira ka, kala mo napakatino mong tao. Ayusin mo muna yung sarili mo. Yabang-yabang, makapanira ng tao, kala mo matino. Sarili mo, hindi mo maayos. Iniwan ka nga ng asawa mo at anak mo. Oy, welcome back to me sa platform ni Biorista. Hindi na ako pinapakyat ni Biorista eh. Ayaw mo umakyat. Hindi na ako pinapakyat. Ngayon lang ako pinakyat. Alang yan. Balik tayo dun sa topic. Mukhang masyadong nalapastangan yung ano namin, profesyon namin driver ka lang. Grabe, dalawa sila. Driver ka lang. Ito naman kasi si Hero, banat ng banat eh. Hindi ko alam yung chismis ng buhay ni Hero eh. Iniwan pala si Hero ng asawa at anak niya. Iwan ko kung anong totoo dyan. Hindi ko alam yan, Hero Pero concern ako sa'yo, Hero. Kahit papano sabi na nga ibigin ng kaaway. No? Maano ang concern ko? Concern nga ako kay Hero dati nung nagka-girlfriend siya nung salbahe. Kaya sabi ko kay Hero, iwanan mo na yan. Maghanap ka ng iba. Kasi salbahe yan. So, about doon sa topic ng 13 month, wala akong gaanong alam dyan. No? Pero alam ko, yung mid-year mayroon ako nabalitaan, bibigay rin sila ng mid-year. Tapos talaga yung third hand. Kaya alam yung bonus na yan. Alam ko optional lang yung bonus eh. Parang sa mismong kumpanya o boss mo, kung natuwa sa'yo, bibigyan kanya ng bonus. No? Pero yung 13 month talagang batas yun. No? At saka about sa religion na aakuhin naman ng Katoliko na, ba't kayo Alam mo, sila nag-uusap about dyan. Pinakikinggan ko lang. Ngayon sa akin ngayon, yung sisi. Sinasabi ko lang naman na yung iba, yung private, o tinan mo, sa bunganga na galing ni Johan, optional. Ako nakatanggap kasi ako yan. Sabi niya kasi kanina, gobyerno lang ang nakakatanggap yan. O ibig sabihin, siya nagsako sa sarili niya. Doon sa binasa niya, optional. Kasi ako, private ako, nakatanggap ako niyan. Bukod sa 13 month, meron ako natanggap na mid-year, meron pa nga 14 month tutulan nyo kung walang 14 month pay. Ako nga, nakatanggap din ako ng 14 month pay. Tsaka ikaw, medic, ikaw nga nasa probinsya ka, magkano sweldo mo? Kinsenas ko lang yan. Kahit driver lang ako. Pero mas maalam ako sa'yo at mas madiskarte ako. Kasi hindi ako nagpo-focus dyan sa religion na kinaaniban mo. Ano pa naman matitira sa sweldo mo? Ikaw, wala kang alam sa pamilya ko kasi hindi mo naman alam yung nangyari. At yun, hindi ko pwede i-disclose kung ano na yung buhay ng asawa ko sa Taiwan. At yung mga anak ko. Yung mga anak ko, nakakasama ko yan. Yung asawa ko, hinahayaan ko lang yan. Okay? Kasi personal affairs yun. That is a personal affairs. Yun sa sugo mo kasi, talagang bulgar na bulgar yung ginagawa. Hindi ako nagbubulgar nun. Mismong mga kapatid mo sa MCGI, Brother Eli,
Ilang oras na lang sa halip na magtalaga ka, susubo ka pa? Bakit ka susunod sa ganung leader na manyunyu pa, namumuit, nasampa ng kasong rape, tas ako sa akin mo ibabato? Eh, hindi nga ako nag-aasawa. Oh, isip-sipin mo yun, medic. Oh, di ba kinuwento mo sa live kung magkano income mo, ninyong mag-asawa? Puta, wala, kinsenas ko nga lang halos yan eh. Bakit ano bang klaseng driver ako? Sa akala mo, kagaya ni ano, taga-basag, no. Yan ang hindi mo alam. Nako po, kawawa dito si Kuya Hero, no? Wala nang gustong makipagkaibigan sa taong ito. Kaya naniniwala ako sa Biblia, sa Kawikaan 22 ng 24. Ganito ang ating mababasa. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. Ayan, no? Kaya nalaman ko, ito pa lang si Hero, si Kuya, walang kaibigan. Kasi sabi sa Biblia, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Ayan. Kaya naniniwala ako sa ganitong uri ng tao na magagalitin. Wala itong kaibigan, no? Pinagtutulungan ka dahil sabi ng Biblia, mangmang. Ito, basahin natin. Kawikaan 29 ng 9. Kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang mangmang, ayan, no? Magalit man o tumawa ang mangmang ay hindi magkakaroon ng kapahingahan. Ayan, napakalinaw ng binasa natin, no? Kaya, nung umakyat itong taong ito, galit na galit, no? Kaya sabi sa Kawikaan, 12 ng 16, ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala. Ano daw? Yung yamot daw ng mangmang agad nakikilala. Si Kuya yun, no? Nakikilala agad siya. Ngunit ang mabait na tao ay Ayun, ako na. Ayun, Hero. Tinatanong mo kanina kung nasa batas ba talaga yung Christmas. Okay. Babasahan kita, Hero, ha? Presidential decree yan. Nakikita mo yan, 13-month pay. Ang sabi mo, wala daw sa batas. Ano to? Christmas season, properly celebrating Christmas and New Year. Paano yan? Nasako ka na. Oy, driver ng tirador ng mga magtitinde at tindera ng kape dito sa sa Luzon Avenue. Bago ka magkomentaryo, magbasa ka muna. Sabi mo wala sa batas yung tinatawag na Christmas. Ayan, oh. Paano yan? Kawawa. Umamin ka pa naman, klarong-klaro kanina. Umamin ka, tumanggap ka ng 13-month pay. Tumanggap ka ng mid-year. Sinasabi po pa, mayroon pang 14-month pay. O paano? Welcome to Pagano, ha?
tindera ng ano, tirador ng tindera ng kape. O ano na? Ano masasabi mo dito? Sabi mo, papakitaan kita. O, yun o. Kung may nakasulat pang Christmas, ayan o. Klaro-klaro, Christmas. Ayan o. O, sino nag-ano ng batas? Ferdinand E. Marcos. Paano yan? Strawman ka na naman. Ikaw, nakikinig ka na lang, tatanga-tanga ka pa. May replay tong live debuterista. Ngayon, isi-share niya yan sa'yo. Tingnan mo kapag may sinabi ako na yung wala sa batas yung Christmas bonus. Ha? Kasi ang kinurek dyan, mid-year bonus ang tawag dyan, hindi Christmas bonus. Hindi ako tutulan, nasa batas yan. Ikaw nagsabi niyan eh. Yung 13-month nga, nasa batas eh. Ang kinu-scrutinize nyo, bakit tumatanggap yung hindi naman Katoliko ng Christmas bonus, 13-month. Yan ang topic nyo kanina eh. Strawman ka eh. Kaya kinurek kita. Sinabi ko, hindi naman Christmas bonus talaga ang tawag doon, kundi mid-year bonus. Yan ang nasa batas. At sabi kanina nung kakampi mo na gobyerno lang, taong gobyerno lang ang binibigyan ng mid-year bonus, ako tumanggap. O nung binasa, sinako nyo sarili nyo, optional. So optional lang isang private company kung magbibigay ng bonus, ako tumatanggap ako nun. 14 month nga tumanggap ako eh. 13 month, 14 month, mid-year. Kasi regular ako. Ngayon, minamalit yung pagiging driver ko. Wala akong paki. Unang-unang wala naman kayo ambag sa buhay ko. Tsaka sa mga personal ko yun eh. Ang importante, hindi ako kilalang personalidad, di kagaya ng mga pinuno nyo. Sa MCGI, bakla. Tapos nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Ipinapangaral mo na bawal ng ganito, na pakikipagtari sa kapwa lalaki, babae. Yung mismong puno nyo, namatay sa AIDS eh. Medic. Ikaw, medic. Ilabas mo ang cause of death. Ni Soriano. Hinahamon kita, ilabas mo. Ano talaga tunay na kinamatay ng puno mong manyunyupa at mamumuit. Time. Ayan, no? Wala daw siya sinabi. Makikita yan mamaya sa record. May reply naman to eh. Pero, doon ako natawa. Ang mid-year daw binibigay sa November. Pambira to, may saltik yata to sa utak eh. Palibasa kasi nasumpungan ng ama niya sa 1844. Sa 1844, nasumpungan siya ng ama niya. Di ba? Ikaw na mismo ang umamin, hero, na umiyak ka pala sa sa salbahe na babae. 'Di ba? Kasado ka, sabi mo nung nakaraan sa live, tapos may girlfriend ka, boy. Ano labas niyan? Tiwalag ka. Tama? Pinaglalaban mo dito yung isang relihiyon na tiniwalag ka na. 'Di ba? Ikaw na mismo nagsabi, hindi ako nag-aasawa. Oy. Sabi mo nung nakaraan, kasado ka, ibig sabihin sinungaling ka. Tama? Ano tawag mo dun sa babae na nasa abroad? Yung asawa ko. Tapos sabihin niya, di ako nag-aasawa. Tapos may asawa. Ano tawag dyan? Sinungaling ka, boy. Kaya until now, driver ka eh. Di ba? Proud ba sa'yo anak mo? Boy? Proud ba sa'yo anak mo? Ay, iniwanan ka ng asawa mo dun sa Taiwan. Taiwan, tama? Palibasa kasi kahit ako, kung ako yung naging babae, iwanan kita, pambira ka, driver ka eh. Diba? Talinuhan mo naman. Talinuhan mo minsan yung yung buhay mo. Gamitan mo ng utak, huwag mo ilagay sa kwarto. Pambira ka, mid-year mo, November. Ay, nasa puwit utak mo niyan.
Sabi sa inyo kaya umalis yan si MCGI kasi manyakol yan Pero tagtitinda ng kape, tinitira. Nabubulgar ka, no? Yan kasi, yung naninira ka ng kapwa mo, pero gawain mo pala. Wala ka namang ebidensya hearsay lang yung naririnig mo Alam mo, Hero, educate kita. Mid-year bonus and Christmas bonus are not the same. Bakit? Kasi binibigay yon by different times and purposes. Tatandaan mo yun, Hero. Magkaiba yun, ha? At saka iba yung private at saka sa government, ha? Tingnan mo, nabubulgar ka tuloy. Lahat ng pinagsabi mo dito, sampal sa iyo, bumabalik siya. Para kang kapatid na Johan, para siyang dumudura na may plema tapos babagsak sa mukha niya Yan, panira pa more. Panira pa more. At saka wala kaming obligasyon ipakita ano ang cause of death ng kapatid na Eli. Karapatan nila yon, karapatan ng pamilya yon. At hindi ka naman kapatid para ipakita sa iyo. Kami alam namin at hindi ka kapatid. Kasi ikaw, wala ka namang gagawin kundi manira at maghanap ng butas, Hero. Ayusin mo muna yung buhay mo kasi iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng anak mo. Kung matino ka bang asawa, hindi ka iiwan, Hero. Tandaan mo yan, ha? Tandaan mo yan. Ayusin mo muna yung buhay mo. Manalamin ka muna bago ka manira ng pamilya na may pamilya at tao. Yan kasi ang ugali nyo yung manira ng kapwa. Bago ka manira, ayusin mo sarili mo, ha? Dumura ka, pataas na may plema, sa'yo ang bagsak. Ayusin mo, ha? Kaya ka siguro iniwan, maliit Johan, tsaka supot pa, no? Kawawa. Balik sa'yo, no? Ayan, maraming salamat. Hindi ko maintindihan kung saan kumukuha ng kapal ng pagmumuka itong heros na ito, no? Hindi ko alam kung saan kumukuha ng kapal ng pagmumuka itong taong to. Talagang, sinungaling itong tao ito 8:44 ng buwan. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Biruin mo, puna ng puna kay Brad Eli Soriano na bakla daw si Soriano. Mismo siya pala yung bakla. Ano na, Heros? Ano na? Ayan kasi ang masama sa iyo, Heros. Ayan ang kagagawa ng isang religion na hindi ipinapangasawa sa ibang religion. Anong ginagawa? Nangangalon niya. Mira talaga, Heros, Ang kapal talaga ng pagmumukha. Ay, nako. Ano pa ba masasabi ko? Yun lang, no? Sana mag-isip-isip itong mga iglot na ito, yung mga iglesia ni Manalo na ito, na mahilig lang manira ng manira, no? Wala namang binabatay na sinasabi, no? Kung hihingan mo ng resibo, wala namang resibo na ewan ko sa'yo, Heros, para kang, sa bagay, hindi na ako magtataka, yung tatay mo, Diablo 8:44 ng buwan. Yun lang siguro, marami, hindi na kita masyadong kawawain dahil kay Johan pa lang at saka kay Elion, kawawa ka na Thank you. Ayon, wala daw ako resibo. Alam nyo, itong si Elio at yung ibang mga umakat dito, hindi naman malapit kay Soriano yan At hindi nila nakasawa per se si Soriano. Eto, pakinggan nyo, ebidensya. The reason
ng kamatayan ni Brother Eli Soriano. Sabi ko, panoorin nyo na lang po yung video na revelation ni Mama Mary Myra Rason. Sabi ko, tapos sinend ko sa kanya yung link. Sabi niya, parang ang hirap pong tanggapin na nagawa ni ni Brother Eli. Sabi niya ganyan. Kaya nga ako, ayoko sa akin manggaling kasi masakit siyang tanggapin. Sabi ko, hindi pa nga yan. Kung malalaman nyo pa ang lahat ng pinagagagawa ni Brother Eli, ay nako, hindi ba Raymond Nonato, na asawa ni Sis Rina Hakusalem Nonato? Di ba totoo? Alam na ba ng asawa mong si Sis Rina na, ay nako, di ba totoo? Labong na meron din kayong ginagawang jugjugan ni Brother Eli? Hindi ba totoo? Maning Gomez na ganun din. Isa ka rin sa mga boylet. Madami mga kapatid, madami. Meron nga akong nakausap na pati ang Diyos ayaw niya ng paniwalaan. Sabi ko, grabe ka naman. Bakit mo naman idadamay ang Diyos? Wala na kang kinalaman. Ganyan kababoy ang sugo mo. Ngayon kayo, yung ako sa sisay, maglabas kayo na resibo. Pwede naman kayo gumawa ng kwento about sa akin. So talaga, hindi ko kilala to. Sa nangyari. Kaya nga, hindi man binigyan ng proper wake yung labi ni Si Daniel Rason, hindi niya binigyan ng proper week yung kanyang tsuhin. Kasi sa nalaman niya ng cause of death. Medic, Elion, isa kang engot. Ay, kakait ko lang hindi ko na ano yung topic, pero bro viewerista, parang narinig ko na yung mga tema nila about the Christmas bonus. Well, hindi naman yan yung mga iglip na yan, hindi naman nagsasabi ng totoo yan. Kahit tumatanggap yan sila ng Christmas bonus, hindi nila sinasabi yung katotohanan. Nakakatuwa lang isipin na may mga bago silang pamamaraan ng kanilang iglesia iglesia ni Manalo, na pati mga bata at inubligan nila na maglagak. Kaya tuwan-tuwa sila yung mga bata nung Pasko. Yung mga kabataan na nasa mga urban pools na member ng iglesia ni Manalo, nagkakaroling sila. Tuwan-tuwa naman yung mga ministro sa ganyang klase ng mga ginagawa ng kabataan na anak ng mga kaanib nila na nasa mga urban pools. Ito yung mga nauto nila dahil mga mahina ang mga pananampalataya ng mga ito, na nagkakaroling sa mga bahay-bahay na para pagdating daw ng araw na pagsamba, na itong mga bata ay may ilagak sa kanilang ministro. Yan ang hindi maganda. Iglesia na kapirahan ang yung sa Christmas bonus, huwag niyo nang itanggi. Lahat yan dito sa 90% ng mga nagtatrabaho sa buong Pilipinas tumatanggap niyan. Huwag na kayong magpalusot pa. Yun lang masasabi ko, bro. Yan, nauna naman. Sabi niya, maghanap daw tayo ng ebidensya, magpakita. Alam mo, Hero, di na namin kailangan ipakita ebidensya, di na namin kailangan maghanap. Ha? Kasi ikaw na mismo umamin ka ganina di ba? Umamin ka na kaganina, hindi ako nag-aasawa. Tapos sinabi mo yung asawa mo nasa Taiwan. Labas mo niyan, sinungaling ka talaga. Yan ba yung turo ni Manalo sa'yo? Magsinungaling ka? Patawa tayo. Mid-year sa November binibigay. Ha? Bira ka. Mid-year sa November. Ngayon lang ako natawa sa'yo ng sobra-sobra. Sabi mo, ako nakatanggap ako ng... kala ko babawal yung
Bawal sa inyo yan kasi related yan sa Pasko. Na-stress ako sa mga utak na meron kayo mga iglot. Bakit? Kasi sa pinagtatrabahuan ko, marami rin kaming INC dito nakatrabaho. At nagagalit pa yan pag binibiro ko. Uy, ba't ka tumatanggap ng bonus? Di ba bawal sa inyo yung Pasko? Ang sabi sa akin, grabe ka naman. Huwag ka magbiro ng ganyan. Di ba? Sinabi ko dun sa mga INC, di ko na kayo nilista kasi bawal sa inyo yung Pasko eh. Tapos sa December 24 tsaka 25, ano kayo, may pasok kayo. Kami lang yung wala kasi kami, holiday namin yun eh. Sa inyo, di ba, wala kayong paniniwala. Anong sagot ng mga kapatid mo? Grabe ka naman, sir. Huwag mo naman kami ganyanin. Sabi ko, joke lang. Siyempre, I respect your religious belief even though I know Manalo is a fake prophet. Di ba? Sa'yo na mismo nanggagaling ang pag-uugali ni Felix Manalo, hero. Sinungaling, nagka-live-in partner. Kaya ka natiwalag, di ba? Tiwalag ka, tama? Pamali. Kaya nga umalis yan din sa amin eh, kasi ganyan ang gawain yan, manyakol yun eh. Tignan mo, tapos tiwalag ka pala sa INC dahil manyakol ka. Biruin mo, wala kang patawad, pati yung nagtitinda ng kape. Pag nanasaan mo, ganun ka ba kamanyak? Hero, matindi ka. Tapos ipaparatang mo sa kapatid na Eli. Alam mo, kung totoo sinasabi ni Badong at hindi mo kilala si Badong kasi same kayo ng spirit. Kung ano yung ginagawa mo, yun din ang ginagawa ni Badong. So, ibabato niya kay kapatid na Eli kasi nasipa siya. Ganun lang naman yun eh. To prove is one thing, to claim is another thing. Wala naman siyang mailabas na wala siyang mailabas na ebidensya eh. Nagpaparatang lang din siya, kaya nga hindi nga siya pinapatulan eh. Tanungin mo yung mga matatandang Exeter na may ginagawa din katarantaduhan, ayaw kay Badong. Pero si Badong, kilala si Badong kung ano ugali ni Badong. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, hero. Kaya ka kasi umalis dito, manyakol ka kasi. Bawal kasi sa amin yun, yung katulad mo. Ayusin mo muna kasi sarili mo. Manira ka ng kapwa, ginagawa mo pala. Nakakahiya ka, hero. Alam mo, ang malaki sa'yo, yung pagbuka ng bibig mo. Pero yung utak mo gamunggo. Malaki pa nga yung munggo eh. Hindi ka nag-iisip eh. Magkaiba yung mid-year at saka yung bonus kasi magkaibang panahon ibinibigay yon, hindi November binibigay ang mid-year. Bobo. Bobo ka talaga. Gamitin mo yung utak mong kakapiranggot, ha? Yung gamunggo. Kahit paano gamitin mo, hindi yung pagbuka lang ng bibig mo at saka yung mga naririnig mo. Kung kani-kanino mga chismosa katulad mong same spirit mo naman yakol. Ha? Ibabato nyo kay kapatid na Eli yung ginagawa ninyo, kayo gumagawa nun. Tanungin mo si Adele. Tanungin mo yung iba. O hindi naman ginagano si kapatid na Eli. O, aral lang pinag-uusapan eh. O. Wala ka. Manyakol ka kasi. Ayan, masakit, nasasaktan si Elion sa mga naririnig niya, no? Una-una, no, nag-umpisa sa bonuses, no? Wala naman ako sinabing wala sa batas, wala rin akong claim na hindi kasama sa batas. Ang kinu-question kasi diyan, bakit daw tumatanggap yung mga hindi naman Katoliko? Yun yung topic nila kanina pinag-usapan kasi sinabi ko, hindi naman Christmas bonus ang tawag diyan. Ngayon, to support may claim na tumatanggap ang pribado at pinatunayan na rin, no? Sa bibig na rin galing mismo sa pag-research ni Johan na optional. So, ibig sabihin, nagbibigay ang mga pribado. At ito yung support doon na kung bakit it's either October o November sila nagbibigay kasi may tinatawag silang fiscal year, no? Maraming pribadong kumpanya ang may fiscal year na nagtatapos sa Oktubre o Nobyembre. Sa ganitong sitwasyon, mas madaling kalkulahin, kwentahin, no? Ang kita at ipamamahagi ang bonus pagkatapos o matapos ang taon na sa pananalapi o yung audit, no, ng kumpanya, kung magkano talaga yung kinita ng kumpanya, no?
Kaya nagbibigay sila ng bonus kadalasan October or talaga November. Isinasabay na. Kaya nga yung iba talagang rich kids sila pagdating ng mga ganyang month eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko. Kasi nga, nasa private ako. Ba't mo ihalo ng general? Ibig sabihin, pag sinabi mo general, private, government, na private sector o government sector, tumatanggap niyan. Pero hindi magkakapareha ng buwan. Sa gobyerno, talagang Mayo yan. Hindi nyo nga alam, 14 month pa eh. Di ba? Ano mali doon? Wala. Ngayon, nasasaktan ngayon si Elion sa pinaparinig ko. Thank you, host. Well, narinig ko dalawa ang topic na isa yung 13th month bonus and also yung tungkol kay Brother Eddie. Ngayon, sa 13th month bonus, I'm going to be very fair. Katoliko ako pero magiging parehas ako. Mandated by law yan, hindi talaga siya Christmas bonus. Nasa batas talaga yan na hindi siya Christmas bonus. Pero ang rationale niyan ay dahil ang mga Pilipino ay naniniwala sa Pasko, kaya nagkaroon ng 13th month bonus. Ngayon, tama yung previous speaker, ewan ko kung anong religion niya, optional yan sa company kung magbibigay ng Christmas bonus or not. May kumpanya nga ako napasukan noon, nagbibigay ng 15th month bonus. So 3 beses kami nagka-13th month. So it's really optional. May tatawag na Christmas basket. No? So kung ang isang INC o MCGI tumanggap ng 13th month bonus, hindi niya nilalabag yung aral nila. Ito galing to sa isang Katoliko. Kasi I just want to be fair. Ngayon, pagdating kay Brother Eli, sumasampa ako sa isang channel na sa YouTube na mga former MCGI for more than a year. No? So nakakasama ko doon sina Kuya Del. That time nakakasama ko pa si Dark Knight, yung dating district servant ng MCGI, sina Broccoli. So marami talagang issue about that. Pero yung pagdating kay Badong is another level, no? Na may iba yung mga pukol niya, walang basihan, etc. Na iniiwasan namin, no? Although hindi ako MCGI, Katoliko ako, pero kasama ko sila. Iniiwasan namin yung mga walang basis, no? So, doon lang sa aral, doon lang sa mga mali, pero pagdating sa mga walang mabaong panty, etc., tingin ko mali talaga si Badong doon at dapat hindi tolerate. Yun lang po. Thank you. Yun, gaya nga ng sinabi kanina, tama naman yan, sinabi ni Brother Tiger, Tiger ba to? Yeah. Tama naman yun. I agree naman with that. Pero, yan ay huwag na tanggihan ng mga INC, na yung Christmas bonus naging kaugalian ng mga Pilipino, tradisyon, mga sa trabaho, tumatanggap sila yan. For the for the records lang, dahil na sinasabi ko, ang mga kaugaliang Pinoy, ang tradisyon ng mga Katoliko, ay talagang napapakinabangan pa rin ng iba't ibang tao, iba't ibang mga Pilipino, maging anuman ang kanilang sektang kinakaaliban. Ang Pasko ay nanggaling sa tradisyon ng mga Pilipino, nakikinabang sila dyan. Hindi nila kayang tanggihan yan. Hindi nila kaya sabihin na wala sa doktrina namin ng Pasko. Nandun na tayo. Pero nakikinabang kayo sa kaugalian naming mga Katoliko. Sa aming mga doktrinang Katoliko, lalo na yung Pasko, pagdiriwan ng Pasko, nakikinabang kayo dyan. So pagdating niya sa Christmas bonus na yan, alam na alam niya, paulit-ulit lang, alam niya na tumatanggap ang inyong mga kapatid na nagtatrabaho sa mga kumpanyang nagbibigay ng ganyang bonus. Hindi niyo yan kayang pasinungalingan. Unless na hindi kayo nakapagtrabaho. Di ba? Hindi niyo alam. Yun lang yun.
Yan po ang aking masahe. Thank you, bro, bro. Hopefully nga mag-change topic tayo, bro. Ayan, no? Biglang cambio si Hero. Bumalik sa topic, bumalik sa bonus. Matapos mahayag yung personal life niya, wala naman siyang bawi sa akin eh. Di niya ako kilala. Di niya alam yung personal life ko. Pero yung personal life niya, alam ko. O bumalik tayo sa Christmas bonus. Yung mid-year na nasa November, nakakatawa ka. Ikaw lang yung bukod hanging tumatanggap ng mid-year sa November. O pakinggan natin yung kapatid niya. O, pareha sila ng pag-uugali. Makinig tayo sa kapatid niya, ha? Ganito ang pag-uugali ng isang INC. Sarili, nagsasarili po ako. Sarili, nagsasarili po ako. Sarili, nagsasarili po ako. Ayan na. Familiar naman siguro kay Hero ang kaninong boses yun, no? Di ko napapangalanan. Pero sumilip yung kanina. Kala ko nga aakyat eh. Ganyan na po ang ginagawa ni kapatid na Hero ngayon. Ika nga, sabi nga ni Tagabasag, pinayuhan niya pa si Hero. Umiiyak daw sa isang babae. Asan yung asawa mo? May girlfriend siya pala, tas may asawa. Ba, matindi ka. Gusto niyang bumalik kami sa topic. Ayaw niya pag-usapan yung personal life niya. Ngayon ganito, Hero. Bago ka magyabang dito, ha? Siguraduhin mo may bala ka. May labang ka, patanong-tanong ka pa. Ano ba natapos nyo? Ano ba natapos nyo? Tapos ikaw tatanungin ka, ano ba natapos mo? Walay, di ba? Walay. Kaya nga until now, di ka makaalis-alis dyan. Tama? Oh. Sabihin mong mali ako. Di ba? Kasi kung may natapos ka, di sana di ka na ganyan. Ayon. Alam mo naman, Johan, matagal ka nang nasasako. Ngayon yung sinasabi mo, ikaw magpakita, isa ka lang din namumulot ng impormasyon. Sama mo na lang kay Tagabasag, asan yung proof? Madali naman gumawa ng kwento kung sabihin ko ikaw, isa kang magnanakaw. Madali lang naman di ba? Wala kang proof, kwento lang naman. Kwento mo yan, masama ako dyan, kwento mo yan. Pero ito sinasabi ko, hindi kwento, may resibo. In fact, ano sabi sa sinasabi rito sa fiscal year kung bakit binibigay ng October at November? Kasi doon ino-audit ng isang korporasyon yung kinita ng kumpanya sa isang buong taon. Kaya pag nalaman na kumita yung kumpanya, nagbibigay ng bonus na dapat is Mayo, hindi nga government. So kanina ang usapan is general. Ba't mo ipapasok yung government lang? Sa bibig mo galing. Sa gobyerno lang. May major. O may replay to. I-forward sa akin ni Burista yung replay nito. I-edit ko yun. Ikiklip ko lang yung sinabi mong gobyerno lang. Ba't gobyerno ka ba? O yabang mo. Ikaw pala tanga. Kala ko ba matalino ka? Ba't ka nagre-research? O Google pa more. O ngayon hindi mo pala alam. Kung makapang malit ngayon, hindi mo nga ipakita kung ano mo Ha? Yung mga credential mo pakita mo medalya. Madali lang yan. Nabibili, tanso lang yan Pero ang tanong, professional ka, ba't ka patola? Kasi ang tunay na professional at mataas ang gradong pinag-aralan, hindi ka makikialubilo sa mga ganitong diskusyon. Sasagot ka ng may pagka-professional. Nawawala kayo sa hulog kasi nga nagtitrigger kayo sa mga sinasabi namin. No? At yung sinasabi naman dito,
Yung patungkol naman kay Brad Ellie, hindi yan magsasabi kung walang nasaksihan niya mga yan. Hindi lang naman si Badong nagsasabi niyan eh. Ultimo si Willie Santiago. Alam mo, ikaw na rin nagsabi, di ba? Wala kang pinag-aralan sa mga ganong discussion. Kaya lang naman kami pumapatol sa'yo dahil kasi mas malaki yung bunganga mo kaysa sa utak mo. Dapat ka na minsan barahin eh. Tingnan mo, kakaganyan mo ng kakaganyan kay kapatid na Eddie, ikaw ang nabubulga. Yung kamanyakulan mo, di ba? Eh kung aral lang din ang aral, ang pag-uusapan, walang ganitong pangyayari. Eh ikaw kasi, yan, kakatismis mo kay lalaki mong tao, di ba? Yan ang nangyayari tuloy sa'yo, sumasampal sa'yo ngayon lahat ng pinagsasabi mo. Pero mo, nagtitinda ng kape, papatulan mo, kung di ka pa naman wala kang, ay ewan ko sa'yo, kamanyakisan mo, kamanyakulan mo, pati nagtitinda ng kape, wala kang pinipili, hero. Pambira ka. Kadiri ka, hero. Ganyan na ba katindi ang pita ng laman mo, hero? Ha? Matindi ka. Tapos babalik mo kay kapatid na Eddie. Yung mga yon, sila na nga ang nagsasabi at yung mga kilala na namin na walang ganun. Paninira lang yon. Para lang din, siyempre, kumita. Siyempre, alam mo naman, pag sinabing Brad Ellie, siyempre, papatulan yun. Diba? Eh, yung amo mo ba? Ano ba ginagawa ng amo mo? May debate ba? Kahit isa na pinanalo o na lumaban ng amo mo, yung tatlo, yung trinity nyo, wala nga eh. Tapos ngayon, pinagtatanggol mo, sabi ni Johan, tiwalag ka pala. Ba't mo pa ipagtatanggol, tiwalag ka na? Pambira ka, hero. Ano mapapala mo dyan, hero? At saka for your information, hero, huwag ka magyabang dito, hero. Kawawa ka kay Johan. Tingnan mo, cum laude pala si Johan, ikaw, driver ka. Wala ka kahit sino madaling makapag ano eh. Tawag dito, makagawa ng ganyan kasi skills yan eh. Skills yan, hero. Ewan ko sa'yo, bumabalik sa'yo yung dura mo na may plema. Sampal sa mukha mo, kamanyakisan mo, kamanyakulat mo. Ayun. Ano ba yan, hero? Yung profesyon natin mukhang masyadong nalalapastangan na. Eh, kailangan siguro umasal tayo ng ano, no? Ayon sa kaayusan. Hindi ko alam yun, hero, ah. Yung tungkol doon sa nagtitinda ng kape. Eh, hindi naman kasi ako chismoso, pero siguro dapat ilagay natin sa ayos yung mga sarili natin, no? At saka umaasa naman ako, hero, no? Kasi hindi naman kita tinuturing na kaaway talaga eh. Maasa ako na magtatanggal ka na ng ano, ng galit, no, diyan sa puso mo. 2026 na, hero. Para pare-pareho tayong mapabuti, no? Ako, hindi naman ako humahatol kasi, no? At saka lumalabas pala ngayon, ikaw pala ay tiwalag na. Dapat hindi mo na ipinagmamalaki ang ano, yung pinanggalingan mo, tiwalag ka na pala dyan eh. Dapat kalimutan mo na yan, no, hero? Para mapabuti ka na rin. At saka mapayapa ka, no? Tsaka para hindi na malapastangan yung ano natin, profesyon natin. Ang laki pala ng sinasahod mo eh. No, ako driver din ako pero hindi ako sumasahod ng ganun. Saan tayo, ma'am? Buhangin Milan, sir. Buhangin Milan. Okay, sige po. Teka lang ah. Na corner tayo. So ganun lang, hero, ano, umaasa ako na sana ikaw ay magtanggal ng galit kahit na kanino. Huwag tayong magtangkilik ng galit. Hindi naman natin alam kung ano yung buhay talaga ng tao, no? Puro chismis lang tayo, hindi naman natin nakikita. Huwag tayong maniwala doon sa mga tao kasi ang lahat ng mga tao sinungaling, no? Nasusulat naman yan, bawat tao sinungaling. At saka makikita mo naman yung bunganga ni Badong. Isa rin yung chismoso eh.
Meron nga akong yung dummy account na ano ba yun? Pesos Price. Ewan ko. Eto, si Myra Razon, no, nagpapayag. Ang isa pala sa mga dahilan kung bakit namatay si Bad Ellie. Kasi they are conducting threesome. Yuli in Hamilan. Tapos nag-take yata sila ng drugs, no? Base rito. Tapos pero ito pa isang ipaparinig ko sa inyo ay isa talagang nakukuha ko lang naman dito sa online, no? Kaya wag magalit yung mga ano. Ito yung isa, sabi, age daw yung kinamatay ni Brother Eli, no? Isang paalala, ang video na ito ay Makikita natin dito sa bandang si Fernando Soriano ay pinanganak Oh, bansang yan. Brazil, Maubos isa yung sa oras. mga may pinakamataas na kaso ng naturang sakit. Yung link naman po nung kay Myra Razon, Mami Myra Razon, makikita nyo po yan sa Reddit. Papansin din, So nagpahayag siya doon, may no? uburol sa mga labi ni Eli. Uburol sa mga labi ni Ayan. Eli. Agad din itong kinarmate bilang pagsunod na rin sa pamahalaan na ang mga taong pinaghihinalaang dinapuan ng naturang sakit at namatay ay kailangang agad na i-cremate para hindi na ito ari sa lupa sa loob ng 1,000. Miyembro nito na ang kanilang pinuno ay nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Nakakabahala pang balita na lumabas noon. Ang totoo mo nung ikinamatay ni Eli Soriano ay ang nakakahawang sakit na AIDS na mula sa pakikipagtalik sa kung kani-kanino. Diba? Bukod kay Hamilan, no? Pati yung may mga asawang kapatid, ginawang boylets ni Soriano. Yun na nakababahala. Kaya nga si Daniel Razon eh. O tinan mo, bakit ayaw ipasunog ang Kristiyano? Pero si Soriano, crenimate. O, siya nga tutol number 1, isunugin ng Kristiyano.